Hello po. May isi-share lang po akong isang creepy at hindi malilimutang karanasan na nangyari sa akin. Ilang taon na rin po ito nakalipas, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Isa ito sa mga karanasang kahit gusto mo kalimutan, parang ayaw kang lubayan ng isip mo. Noong mga panahong nangyari ang ikikwento ko, kakagraduate ko lang sa kolehiyo. Wala pa akong trabaho nun at abala ako sa paghahanap na mapapasukan. Isa sa mga inaplayan ko ay isang private company na located sa Ortigas. At may schedule ako ng interview ng araw na yon. Maaga akong umalis ng bahay dahil ayoko malate. Kailangan kong sumakay ng jeep at pagkatapos sa MRT para makarating sa pupuntahan ko. Sa umpisa, normal lang naman ang lahat. Tahimik ang biyahe at abala lang ako sa kakaisip kung paano ko sasagutin ang mga posibleng tanong sa interview. Hanggang sa napansin ko ang isang babae sa loob ng jeep. Nakatitig siya sa akin. Hindi naman nakakatakot ang itsura niya. Ordinaryong babae lang. Walang kakaiba sa pananamit o sa mukha niya. Pero may kung anong hindi maipaliwanag sa paraan ng pagtitig niya. Tuwing mahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, bigla niyang ibabaling ang tingin niya palayo na para bang nahihiya o ayaw niyang mahalata. Ilang beses ko siyang nahuli na ganun. Noong una, wala naman ako nararamdaman na takot. Inisip ko na lang na baka may dumi ang mukha ko o may kung ano akong kakaiba na nakatawag ng pansin niya. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ang sarili ko sa camera. Pero wala naman. Maayos naman ang itsura ko. Wala namang kakaiba. Pero kahit ganun, patuloy pa rin ang pagtingin niya sa akin. Doon na nagsimulang pumasok ang kaba. Hindi pa naman sobrang takot. Pero may kurot na ng pagiging uneasy. Parang may mali. Pero hindi ko mawari kung ano. Nang bumaba ako ng jeep, bumaba rin siya. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sinabi ko sa isip ko na baka pareho lang talaga kami ng bababaan. Pero nang makarating ako sa sakayan ng MRT, naroon pa rin siya. Sumusunod sa akin. Doon na talaga nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Ramdam ko na ang kabog ng dibdib ko. Naisip ko na baka may masama siyang balak. Hindi kaya hold-upper siya? Kasabwat ng kung sino? Kung ano-ano ang pumasok sa isip ko. Pagsakay ko ng tren, agad akong humanap ng pwesto sa sulok at doon ako umupo. Sinadya akong lumayo sa kanya. Pero ilang sandali lang, may umupo sa tabi ko. Paglingon ko, siya na naman. Sa puntong yun, halos manginig na ako sa takot. Pero pilit kong nilakasan ang loob ko. Ayokong ipakita sa kanya na natatakot ako. Diretso lang ang tingin ko at nagkunwari akong walang napapansin. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang nagsalita. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Ang sabi niya, alam kong napapansin mong sinusundan kita, pero sana huwag ka matakot. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Gusto kong magtanong. Gusto kong tumayo at lumayo. Pero hindi ko magawa. Pagkatapos, sinabi niya na ang bagay na tuluyang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Noong una, akala ko mali lang ang dinig ko. Pero nung ulitin niya sa mga seryosong tono, doon ako kinilabutan ng todo. Sinabi niya na nung sumakay daw ako ng jeep kanina, nakita niya akong walang ulo. Parang huminto ang mundo ko sa sandaling yun. Marami na akong nabasang kwento at napanood ng mga palabas tungkol sa mga taong nakikitang walang ulo. At halos lahat ng mga kwentong yun, iisa lang ang sinasapitan. Palaging may masamang nangyayari. Madalas, kamatayan pa. Sinabi niya na kaya niya ako sinundan ay para bigyan ako ng babala.
para raw mabigyan niya ako ng tsansa na makaiwas sa kung anong kapahamakan na nakaabang sa akin. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung saan daw ang lakad ko. Sinabi ko naman ang totoo na may interview ako sa araw na yon. Doon niya ako pinayuhan na wag nang tumuloy. Umuwi na lang daw ako agad. Pagdating sa bahay, hubarin ko raw lahat ng suot ko, mula ulo hanggang paa, pati ang underwear, at ibaon sa lupa o kaya ay sunugin. Kahit nag-aalangan ako at sobrang hirap paniwalaan ng lahat ng sinasabi niya, nanaig ang takot ko. Naalala ko ang mga kwento na nabasa at nakita ko. Naalala ko ang pakiramdam ko mula pa kanina. Kaya pinili kong sundin ang payo niya. Inisip ko na lang na marami pa naman akong pwedeng applyan na trabaho. Hindi worth it ang isugal ang buhay ko. Hinatid niya pa ako hanggang sa sakayan pa uwi. Paulit-ulit niya akong pinaalalahanan na mag-ingat at siguraduhin sundin ang lahat ng sinabi niya. Oo lang ako ng oo. Halos hindi na makapagsalita sa sobrang takot. Buong biyahe akong takot na takot. Sa awa naman ng Diyos, nakauwi naman ako ng ligtas nung araw na yon. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako nagsayang ng oras. Agad kong hinubad ang lahat ng suot ko. Walang pinaiwan, kahit underwear. Tulad ng sinabi ng babae. Binuon ko ang mga yon sa likod ng bahay namin. Buong araw akong nagkulong sa loob ng bahay. Ilang linggo rin akong nag-lay low. Takot na takot ako na baka may mangyaring masama sa akin anumang oras. Unti-unti, tila nawala na rin sa isip ko ang pangyayari. Pero hindi kailanmang tuluyang nabura. Ngayon buhay na buhay pa naman ako. At sobrang laki ng pasasalamat ko sa babaeng nagbigay sa akin ng babala. Hindi ko natanong ang pangalan niya. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa kanya ng personal. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino talaga siya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasa na ako ngayon.